Alam mo ba, kaibigan, habang ang buong mundo ay nakatutok sa tensyon ng Iran at USA, parang biglang tumahimik ang Israel, walang malalaking balita, walang matinding statements, at parang umatras sila sa spotlight. Pero ang tanong, tahimik ba talaga ang Israel o may mas malalim silang ginagawa sa likod ng eksena? Bago natin himayin yan, please like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga ganitong klasing balita na hindi mo basta maririnig kahit saan. Simulan na natin. Ano ba talaga ang nangyari? Para maintindihan kung bakit tahimik ang Israel ngayon, kailangan muna nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Noong Pebrero 2026, isang malaking pangyayari ang yumanig sa buong mundo. Nag-launch ang US at Israel ng sabay na airstrikes laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, daan-daang target ang tinamaan. Kasama ang military bases, missile systems, ideas pati leadership ng Iran. At dito nagbago ang lahat. Napatay ang pinakamataas na leader ng Iran. Nag-retaliate ang Iran gamit ang missiles at drones. Kumalat ang tension sa buong Middle East. At mula noon, hindi na ito simpleng conflict, kundi isang global crisis na. Bakit parang nawala sa eksena ang Israel? Ngayon, ito na ang malaking tanong. Bakit parang tahimik ang Israel ngayon? Hindi ibig sabihin nito na umatras sila. Sa totoo lang, may ilang posibleng dahilan. Isang strategic silence, tahimik pero nag-iisip. Sa geopolitics, may tinatawag na strategic silence, Ibig sabihin, hindi ka nagsasalita, pero kumikilos ka. Habang ang US ang nasa harap ng negotiations at pressure, maaaring pinipili ng Israel na hayaan muna ang US ang humarap sa Iran. Iwasan ang direct escalation. Magplano ng susunod na galaw. 2. Behind-the-scenes operations. Hindi porket walang balita, wala nang ginagawa. Ang Israel ay kilala sa intelligence operations, cyber warfare, covert missions. Kaya posible na tahimik sila sa media pero aktibo sa likod ng eksena. 3. Focus sa ibang front, Lebanon, Hezbollah. Habang ang US at Iran ang nagbabanggaan, ang Israel ay may sariling problema. Hezbollah sa Lebanon. Sa mga ulat, patuloy pa rin ang tension at mga pag-atake sa lugar na iyon. Ibig sabihin, hindi lang Iran ang kalaban ng Israel, kundi buong network ng axis of resistance. 4. Diplomatic pressure at global image. Kapag masyadong agresibo ang Israel sa ganitong sitwasyon, pwede itong magdulot ng international backlash, pressure mula sa Europe at UN at tingin, pagkawala ng support. Kaya minsan, mas strategic ang pagiging tahimik kaysa maingay. Ang totoo, hindi talaga sila tahimik. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi tahimik ang Israel, hindi lang sila visible. Sa katunayan, kasama sila sa initial attacks. May coordination sila sa USAS. At may long-term strategy sila laban sa Iran. Ang difference lang, hindi nila ipinapakita lahat. Bakit mas nakatutok ang US ngayon? Ngayon mapapansin mo, parang US ang nasa front line ngayon. Bakit? Unang US ang global superpower. Ang US ang may kakayahan na mag-impose ng sanctions, makipag-negotiate, mag-control ng global response. 2. Nuclear issue ang main concern. Ang pinakamalaking issue, nuclear program ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit hindi umatras ang US kahit may proposal na ang Iran para sa negotiations. 3. Strait of Hormuz oil crisis. Isa sa pinaka-critical, Strait of Hormuz. Kapag isinara ito, tataas ang presyo ng langis. Maaapektuhan ang buong mundo. At ngayon, isa ito sa main battlefield ng tension. May mas malaking plano ba ang Israel? Ngayon, ito ang pinaka-interesting na tanong. May plano ba ang Israel na hindi pa natin nakikita? Possible. Dahil historically,
Hindi sila basta-basta kumikilos. Laging calculated ang galaw. At madalas, surprise ang atake. Possible strategy. 1. Wait-and-see approach. 2. Let US weaken Iran first. 3. Strike at the right moment. Delikado ba ang tahimik na Israel? Simple answer? Oo. Dahil sa geopolitics. Ang tahimik, kadalasan mas delikado. Kapag hindi mo alam ang galaw ng isang bansa, mas unpredictable, mas mahirap basahin, mas mataas ang risk ng biglaang escalation. Ano ang posibleng mangyari? Base sa current situation, may 3 possible scenario. Scenario 1, negotiation/de-escalation. Magkakaroon ng deal. Bubukas ulit ang Strait of Hormuz. Bababa ang tension. Scenario 2, limited war. Patuloy na attacks, pero walang full-scale war. Scenario 3, full regional war. Ito ang pinaka-kinakatakutan. Sasali ang ibang bansa. Lalawak ang conflict. Maaapektuhan ang buong mundo. So, bakit tahimik ang Israel? Hindi dahil umatras sila. Hindi dahil natatakot sila. Kundi dahil strategic ang galaw nila. Habang ang mundo ay nakatingin sa US at Iran, posibleng naghahanda ang Israel sa susunod na hakbang. Sino ang posibleng sumuporta? Hindi lang US, Iran at Israel ang involved dito. Maraming bansa ang nakatingin at handang kumilos. Halimbawa, may mga bansa sa Middle East na tahimik pero nakaabang. Ang Europe, nag-aalala sa epekto sa economy at oil supply. And ang Russia at China may sariling interes sa region. Ang tanong, kapag lumala pa ang sitwasyon, sino ang kakampi ng sino? Dahil sa ganitong conflict, hindi lang ito laban ng 2 bansa, kundi posibleng maging global alignment ang kapangyarihan. Military capability. Gaano kalakas ang Israel? Para maintindihan ang katahimikan ng Israel, kailangan nating tingnan kung gaano sila kalakas. Ang Israel ay kilala sa advanced air defense systems, high-tech surveillance, elite intelligence units, at isa sa pinakasikat nila, Iron Dome, system na kayang sumalo ng incoming missiles. Bukod pa dito, may modern air force sila. May cyber warfare capability, and may access sa cutting-edge technology. Ibig sabihin, kahit tahimik sila, handa sila anumang oras. Psychological warfare. Laro ng isipan. Hindi lahat ng laban ay sa baril at missile. Minsan, nasa utak ang tunay na labanan. Ito ang tinatawag na psychological warfare. Kapag tahimik ang Israel, pinapaisip nila ang kalaban. Nililito ang galaw ng Iran. Pinapataas ang uncertainty. Sa ganitong sitwasyon, ang Iran ay napipilitang mag-isip ng worst-case scenario na nagiging dahilan ng overreaction, miscalculation, strategic mistakes, and dito nagiging advantage ang Israel. Final warning, ang delikadong katahimikan. Sa huli, kaibigan, eto ang dapat mong tandaan. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Minsan, ang tahimik, siya ang pinakahanda. Ang Israel ngayon ay parang nakamasid, naghihintay, posibleng nagplaplano. Habang ang mundo ay abala sa ingay ng conflict, may mga galaw na hindi natin nakikita. At kapag dumating ang tamang oras, doon natin malalaman kung ano talaga ang tunay na plano. Kung sa tingin mo, kaibigan, na ang katahimikan ng Israel ay may tinatagong mas malalim na plano, comment mo, hindi sila tahimik, naghihintay sila. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, like, subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na updates. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat na alam mo lang ang balita. Kailangan mo rin maintindihan ang nasa likod nito.